Yo, what's up mga kaibigan? Na di na tayo magkwentuhan. Kahapon nga ay napanood natin si Steph Curry na gumawa ng 48 points and 12 3-pointers. Subalit ang ending nga nito ay natanggap pa din ng Warriors ng talo. Si Curry ay nag-average ngayong season ng 29.6 points per game. At sa last 4 seasons niya ay ngayon nga ang pinakamaganda ang performance niya kung scoring ang pag-uusapan. Ganun pa man ang Warriors nga ay may record lamang na 13 wins and 14 losses after 27 games. Obviously, hindi si Curry ang problema ng Warriors. Kaya naman napupunta ngayon ang sisi kay Jimmy Butler na nag-average lamang ng 19 points, 6 rebounds, and 5 assists per game. Decent stats nga yan mga kaibigan. Ganun pa man ay alam naman nating lahat na may next level pa nga itong si Jimmy Butler na madalas lang natin makita tuwing playoffs na. At dito nga frustrated ng ilang fans dahil sumasahod nga siya ng 54 million per year at binabayaran siya nito sa buong season at hindi lamang tuwing playoffs na. Wika nga ng iba ay paano may ipapakita ni Jimmy Butler ang playoff mode niya kung hindi makakaabot sa playoffs ang Warriors dahil sa kanilang performance ngayon. At kung hindi nga talaga ilalabas si Jimmy Butler ang kanyang tunay na galing tulad ng nakasanayan nating performance niya tuwing playoffs, hindi nga imposible na hindi makapasok ang Warriors sa playoffs sa ngayon. Sa palagay nyo ba ay hindi pa nagtotodo si Jimmy Butler? O sadyang nahabol na nga siya ni Father Time at unti-unti na talaga siyang nalalaos? Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Jaylen Brown naman ay gumawa ng 34 points, 8 rebounds and 7 assists at 31 points din mula kay Derrick White. Subalit halos wala nga silang tulong na natanggap mula sa kanilang mga kakampi. Kaya naman natanggap pa rin nga ng Boston Celtics ang talo kontra sa Detroit Pistons sa score na 112-105. 32 points and 10 assists si Cade Cunningham, 13 points, 7 rebounds si Tobias Harris, at 13 points din si Caris LeVert. Mananatiling nasa tuktok ng Eastern Conference ang Detroit Pistons. Tinalo naman ng Toronto Raptors ang Miami Heat sa score na 106-96. 28 points, 5 rebounds and 5 assists si Brandon Ingram. 17 points, 10 rebounds, 6 assists, 2 steals and 3 blocks si Scottie Barnes. At 15 points, 4 rebounds and 4 assists naman si Emmanuel Quickley. Sa Miami Heat naman ay kinapos nga ang 20 points si Norman Powell at 20 points and 10 rebounds si Bam Adebayo. Habang si Cooper Flag naman mga kaibigan ay talagang pinapakita nga kay Ace Bailey na levels above siya dito. Sa tapatan ng Mavs at ng Utah Jazz, first half pa lamang ay nagtala na si Cooper Flag ng 24 points, 4 rebounds and 4 assists on 7 of 9 shooting sa field. Nagpatuloy pa din nga si Cooper Flag sa kanyang dominant performance sa second half hanggang sa natapos nga ang game na meron na siyang 42 points, 7 rebounds, 6 assists and 2 blocks. Ganun pa man nakumpleto nga ng Utah Jazz ang comeback at nakuha ang panalo sa overtime. Ngunit as an 18-year-old player ay talaga namang nakakamangha ang performance sa ito ni Flag. Siya nga ang youngest player sa history ng NBA na gumawa ng 40 points.